Nai-refer na sa House Committee on Justice ang dalawang verified impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ng isa sa mga nag-endorso sa ikalawang impeachment complaint, si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Magandang umaga po, Congressman. Hi, good morning po sa inyo at sa ating mga taga-panood. Okay. Congressman, bakit po in-endorso nyo yung pangalawang impeachment complaint? Malakas ba yung grounds para ma-impeach po ang Pangulo? Yes, of course, in-endorse natin dahil tingin natin nilalaman ng complaint ang buong katotohanan kaugnay sa sino ang nasa likod, pinaka-responsable at direktang involved sa corruption, sa insertions at kickbacks, sa flood control. Yan si Pangulong Marcos Jr. Apo, ano pong ginagawang kakaiba ng Kamara ngayon para hindi maideklara pong unconstitutional yung impeachment complaint tulad ho ng nangyari sa complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Well, yung kay Vice President Sara Duterte, ibang moda po kasi ang ginamit doon. Yung tinatawag na fast track na moda na pumirma ang mahigit 1/3 o nag-endorse doon sa complaint. Kaya hindi na dumaan sa Committee on Justice, dumiretso na sa Senado para sa impeachment trial. Sa kasong ito, wala nung mabilisan na more than 1/3 ang pumirma, kaya referral sa Justice Committee ang nangyari. Ni-refer yung dalawang na-file na complaint sa Committee on Justice kagabi. At sa pamamagitan nito na initiate o nasimulan yung impeachment proceeding at wala namang issue or kontrobersya sa pamamaraang ito. Merong existing na Supreme Court decision kaugnay niyan, yung Francisco decision, na hindi naman nababago at malinaw naman ang pag-unawa ng lahat dito. Apo. So kaya po, hindi po masasabing unconstitutional. Apo. At sa proseso ho ngayon, gaano katagal pag-aaralan ng House Justice Committee yung reklamo para masabing sufficient, inform at substance po ito? Po, merong I think it's 90 session days ang House para pag-aralan at idaan sa proseso yung impeachment complaints. No? So sa panahong yan, either mula sa komite, aabot sa plenaryo at either magtutuloy yan sa Senado para sa trial or doon na papatayin, kumbaga, yung complaint. Apo, apo. At Congressman, kapag natapos po yung 1-year ban sa filing ng impeachment complaint laban kay VP Duterte, mag-e-endorso ba ulit kayo ng bagong impeachment complaint? Yes, sabi na po natin yan na handa na po tayo. Inaantay na lang natin yung tamang timing para sa pag-file muli at pag-endorse naman sa bahagi namin ng Makabayan Reps, pag-endorse muli doon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sometime next week na siguro ay pwede na yun. Sige, antabayanan po namin yan. Maraming salamat po, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, at isang magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, magandang umaga rin po. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.